Kumakain ka ba ng dilatang tuna, mga kasimangisda? Panoorin po kung paano hinuhuli ang ating mga kinakaing dilatang tuna mula sa Pacific Ocean. Simangisda lang po. Puno pa rin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Umulan na naman. May blessing naman si Lord sa atin. Another part. Yan po ang ating salok, guys. Ayan po ating salok, guys. Tingnan nyo naman. 2 tao pero kasang-kasa dito. Siguro mga 20 katao dito. Higit pa. Mga nakatayo, guys, ha. Ayan. O, dumaan pa 1 tao dito pero napakaluwag pa rin, no. Tingnan, papasok din tayo. Ayan. O. Mga 20 mahigit na tao kasya dito sa loob ng salok natin. Kaya diretso sa bodega. Ayan. Yan, guys, ang bodega. Usok-usok na sobrang lamig niyan. Yan ang itsura niya, guys. Napakalamig. Ang malasugi, kaya pala mailap. Ayan. Ilang kilo kaya ito? Lumilipad na naman po, guys, si Eagle. Ayan. Nakikita nyo ngayon sa ating ibabang bahagi na yan ang ating motherboat na si Regine at ang kanyang baboy-baboy na nakasunod sa kanya, kanyang skip. So yan, nasa babang yan ngayon na namumuti. Yan po ang ating target na areahan ni Regine, which is nakita nga natin yan kanina. May ilang grupo dito, pero dito po sa area hindi po kalakihan ang mga grupo dito dahil medyo taghirap na naman po sa isda. Ganito po, guys, pagka medyo taghirap na ulit sa isda, kahit mga 20 to 30 tons yung grupo, ay talagang pagsisikapan natin itong mahuli, guys, dahil napakalaki pong bagay nito na kahit bawing gastos lamang, guys, ay makabawi tayo sa araw-araw natin na gastos ng kumpanya dito sa ating pangingisda sa Pacific Ocean. Kita nyo naman po na medyo malabo-labo yan, medyo mapusyaw-pusyaw yan, namumuti na yan. Yan, nilalapitan na po yan ang ating motherboat na si Regine, at yan po ay nakataktang umarya dyan sa nakikita nyo sa ating baba. Nasa 2,000 feet pa rin po ako, guys, pagka ganyan mga senaryo nakikita nyo. Medyo parang palubog yung isda, natutunaw. Pero may tuldok na kulay puti na dalawa na yan. Yan pa rin po ang isda. Ayan, medyo lumulutang-lutang na ulit. Medyo may alon-alon. So malaking bagay nga po ngayon sinasabi ko sa inyo na makahuli tayo kada area ng 20 to 30 tons dahil pag taghirap po talaga ay kahit papaano makakabawi tayo sa gastos man lamang sa krudo at sa mga binabayaran dito, guys, sa bansang ito. Dahil talagang napakalaki po ng kapital ng ating kumpanya para makapag-operate at makapangisda dito, guys. So ayan, focus po tayo dito sa ating target ngayon. Ayan, ang bilis ng takbo ni Red Robin or si Regine. Ayan, si Regine, bumitaw na nga po, guys. Naiwan na yung kanyang mainscape kung saan hinihila niya yan. Hinihila na ng main skip na yan ng ating lambat upang iladlad. Ayan, tayo naman po ay patuloy sa pagbaba. From 2,000, bumaba na po tayo dyan para sa nakikita po natin yan ay kakailanganan nating mag-assist or magbulabog sa ating motherboat na si Red Robin. Ayan. Kita nyo, yung kanyang pass crop o ang kanyang baboy-baboy ay talagang nakabuntot yan dyan upang sumuporta doon sa side na yon para ang isda ay hindi doon pumunta. Ako naman po ay unti-unting bumaba at para salubungin siya dahil ang instruction sa akin ay doon din ako pupunta sa may harapan ng main skip. Dahil ang galaw po ng isda ay parang doon ang patungo. Kaya kailangan nating ma-prevent na makatakas yan. Kaya dapat tayong humarang doon. Ayan, guys. Ang ganda-ganda ni Regine, no? Bagong-bago yan. Bagong luma, guys. Ayan. So ayan, pupunta na po tayo sa main skip ngayon upang bumaba tayo dyan at nang sa ganon makasuporta tayo. Makalikha tayo dyan ng ingay ay malaking bagay na po para sa pagbubulabog natin. Kasi ang isda po, pagka minsan, kapag mabilis ang galaw ay talagang
kahit maraming dilis na kinakain at nakaramdam sila ng panganib na sila'y hinuhuli, sila po ay talagang iniiwanan nilang pagkain. Parang tao rin po. Pagka meron dumating na mga pulis, takot sa pulis, nagtatakbuhan yan guys. joke lamang po mga kasimangista. Yun ang isang parang example na binigay ko sa inyo na parang kami yung manghuhuli, kami yung pulis, dadakipin namin yung mga isda. Parang ganun lang po mga kasimangista, para namang mapagood vibes lang po. So ngayon po, ayan, nandito na po ako sa parting yan ng Mainscape upang dyan ako mag-alalay dahil ayan nga po at nakikita din ng ating mga fishing master at kapitan doon sa barko yung movement ng isda. Ganun din po dahil na pagka ganyan po, kitang-kita pa rin natin yan sa ating harapan na kung saan ang direksyon, kung mabilis ba yung movement ng isda. Kaya kung makikita nyo, halos parang pasalubong ako sa kanya. Pero kailangan ko muna mag-stop yan dahil pag pumunta ako doon sa malayo, baka naman dito sa side na ito, dumaan yung isda. Kaya ayan guys, sabi ko nga, diskartihan lang yan guys. Pero pag talagang kahit anong diskarte mo, pag hindi pagkakalob sa iyo ni Lord ang isda, ay talagang lalabas at lalabas yan. Meron din po time guys na sinasalok na yung isda, ha? Nabibiyak pa yung lambat. Talagang hindi para sa iyo yun, talagang medyo may kamalasan na talaga pagka ganun guys ang nangyayari. Pero may mga ganung time talaga na hindi maiiwasan dahil minsan mahuna na ang bag portion ng ating lambat. Kaya yung ganun talagang nakakapanghinayang, pero sabi nga nila ay bahagi ng hanap buhay. Ganun din lang po sa anumang negosyo, meron talagang lugay, meron tubo. So sa ganito, medyo taghirap nga po tayo talaga mga kasimangisda ng isda ngayon at palagi pang hindi kagandahan yung panahon. Kaya ang labas ng isda ay pakonti-konti pa lang. At the same time, marami po ito sa mga grupo natin nakikita ay maliliit pa ang isda. Yan po ay hindi namin hinuhuli dahil sayang naman po dahil mas maganda talaga nasa good size, good quality at nasa standard size para talagang maganda ang presyuhan, maganda ang kita ng mga kasimanging isda. Siyempre pag kumita mga kasimanging isda, kumita ang kumpanya guys. Ganun lang naman yun guys, diba? So nagkukwento lang po ako kasi puro sound lang po ng helicopter ang makikita nyo dyan at pinapaliwanag ko na lang din sa inyo kung ano nangyayari sa ngayon. Pasalubong na po tayo dyan ngayon sa ating si Red Robin dahil halos paubos na po ang kanyang lambat dyan, kaya tayo naman po ay papunta doon sa end portion or kung saan yun ang tustusan na tinatawag natin. So pagka ganyan po, kailangan ma-prevent natin na makatakas ang isda doon sa side na wala ng lambat. Ayan, ang ganda-ganda ni Red Robin guys, oh. Kararating lang nito sa laot nitong August. I think August siya. August siya dumating dito sa Papua New Guinea. Ilang buwan pa lang ito. Kaya bagong-bago pa. Mga pintura nito, malinis pa. Galing talaga to sa Baradero guys. Yan. So sa pagkakataong yan, kailangan nating mag-standby dyan kasi yung isda nandoon sa bandang gitna, malapit sa may patawan. So para hindi siya dumira-diretso ng ikot papunta dito, kailangan may marinig sa sound dyan. Lumikha tayo ng ingay para hindi sila tumiretso dito, para pati yung dilis hindi din pumunta dito, kasi kung nasa ng dilis, hahabulin yan ng mga isda. Kaya yan guys, kahit may pataw pa yan, talagang inunahan na natin yung isda dito sa side na ito para hindi sila dyan tumakbo. Marinig nyo lagi sa akin guys yung word na tumakbo yung isda. Yun po, ibig sabihin, pag tumakbo, ibig sabihin, mabilis ang langoy. Parang terminologies na lang po namin na ginagamit yun dito sa laot na pag tinutugis namin o inaaryahan ng isda, tumatakbo na langoy. Yun po ang term namin ginagamit. Kaya pasensya na po kayo kasi minsan sasabihin, tumatakbo pa lang isda. So sa amin po, sa amin mga simang isda, ganun na lang po ang term na ginagamit namin. Or kung sa inyo naman po, pag sinabi kong tumatakbo, isipin nyo na lamang po na mabilis ang langoy. Yan na po ang tustusan guys.
may senior dye na nga yan. Yung kulay green na yan, yung tina, yan po ay kulay orange pag powder pa. Pero pagka yan po ay nabasa, nagiging kulay green siya. Lalo na kung sa salt water, sa dagat guys. Yan nga po, napaulit-ulit na ako, kasasabi-sabi ko lang po sa mga previous videos ko na yan po ay galing sa US, doon pa po binibili yan ng ating kumpanya. At yan po, ang purpose niyan ay para pantakot din sa isda na hindi sila dumire-diretso dyan. Kasi pagka inihagis mo yun sa dagat, may pampabigat po yan dun sa Sinner dye cloth na buhangin. Buhangin plus Sinner dye powder para lumubog yung Sinner dye. Kita nyo naman pailalim ang lubog niya. So pag nakita ng isda yan na may sunod-sunod na ganyan na kulay green, medyo parang umaatras or ayaw nilang lumapit sa kulay green na yan. Kaya yun po ang purpose ng Sinner dye guys. Ayan, nakita nyo naman ang spotter ko at saka ang inyong piloto, nandyan na naman po nagbubulabog. So minsan ayaw ko na po magpakita ng mukha kasi sabi ng ibang ibang nanonood, ipakita mo yung isda, huwag yung mukha mo. Joke lang mga kasimangisa. Pero ayan nga, nililimitahan ko na ang exposure ko sa video kasi bas gusto talagang panoorin ng ating mga kasimangista ang mga isda. Kaya ayan, during flight na lang po makikita nyo kalimitan ng aking pagmumukha. Ayan, yan po yung piloto. Ayan. Isang Air Force pilot for 15 years guys, 14 years guys sa serbisyo. Ngayon, si mangingisda na for 15 years. So, sabi ko nga, kwento-kwentuhan lang tayo ngayon. Mamaya, makikita nyo na yung nahuli nating isda. So, kita nyo naman yung ganda ng tamsik ng dagat pagka natatamaan din siya ng downwash ng helicopter. Pero mas maganda yung ikot ng mga yon, ng mga pashcraft na yan kaysa puting-puti. Pero ang kagandahan po sa chopper, yung ingay niya, ayun yung tama ng downwash at sound ng helicopter, yun yung makakapagtaboy sa ating mga isda para hindi lumapit dyan sa portion kung saan wala na tayong lambat. So nabubulabog sila, hindi sila basta-basta lalapit dyan. Pero pagka minsan po talagang mabilis at talagang may hinahabol ang isda na dilis sa labas ng ating lambat, minsan kasi natatapakan ng barko yung mga dilis guys, yun ay hahabulin at hahabulin talaga ng mga isda, lalo pat gutom sila. Kaya minsan makikita nyo puting-puti na dyan sa loob, mamaya nasa labas na dahil sila ay hinabol nila yung dilis guys. So ganun po ang paliwanag kung bakit nakakatakas pa. Minsan talaga may malalim na isda na hindi masakop or hindi makayod ng ating lambat dahil malalim talaga. So ang ating pong lambat po, ayan ay pag nailatag na ay mahigit na po yung 1 kilometro. Yung nakikita nyo po sa ating harapan na yon, yan nangingitim na yan, yung alon-alon na yan na po yung isda nating inaryahan. So hindi naman po siya kalakihan, pero sabi ko nga, bawi-bawi gastos lamang guys. Pero kita nyo naman kanina, puting-puti rin. Pero hindi po lahat ng puting-puti ay may volume. Minsan nga po, mayabang po. Medyo sabi nga sa Ilonggo, tikalon daw. Minsan tikalon yung isda. Narinig ko lang po yung word na tikalon sa mga kasamahan ko dito. Minsan daw po tikalon dahil puting-puti yan, ang lapad-lapad sa loob. Pero walang palaman. Yan, namumuti siya. Pero maliit lang din naman ng grupo yan. Pero sabi ko nga, lang po natin sa gastos. Bawi-bawi lang po sa gastos. Dahil malaking bagay na po yung kada area nyo. May 20 tons kayo or 30 tons. So, dolyar naman po ang presyo dyan guys. Hindi ko pa lang po masabi sa inyo kung magkano ang presyo ng 1 tonelada. Kasi sa world market po yan guys world market, kaya dollars po ang presyo ng 1 tonelada, hindi po piso-piso. So standard po yan sa lahat ng sa lahat ng sa fishing. World market nga po ang nagdedetermine sa presyo niyan guys.
Yun lang po ang pang idea ko na nakukuha, pero hindi ko po alam talaga ang presyo ng isang tonelada. Ang isang tonelada po ay 1,000 kilo. Lagi nyo narinig sa akin, 150 tons, 100 tons, 50 tons. I-times nyo lang po sa 1,000, yun na po ang eksaktong kilo niya. So kung 20 tons po yan, times 1,000, ibig sabihin, 20,000 kilos po. Yan, ganyan po. Kasi minsan may nagtatanong, ilan bang kilo ang isang tonelada? Ang isang tonelada po guys ay 1,000 kilo. Kung makahuli po tayo ng 150 tons, ibig sabihin 150,000 kilos po ang ating nahuli. Ang laman po ng ating isang bodega ay nasa 50 to 60 tons. Ibig sabihin 50,000 kilos to 60,000 kilos ang laman ng isang bodega nating barko. Ang ating pong barko ay pag napuno, ito po ay may kapasidad na 950 tons or 950,000 kilos. Ayan guys, para mas maliwanag po. So nandyan pa rin po tayo sa tustusan dahil ayan, kita nyo na po yung pataw. Pagka ganyan po, medyo nandyan ang pataw, pwede na po tayong lumanding guys. Kung sa kwan, medyo malaki na po ang percentage na mahuli ang isda pagka nandyan na po yung pataw. Wag lamang pong nakabuka yung kable para wala na silang matakasan. Ayan guys. For landing na po, si simang isda. Ayan, lalanding na si Eagle. Si Eagle po ang ating helicopter guys ha, si Eagle. Tapos si Regine naman po dito sa at talagang ibang approach pang ginawa ng ating kasimangang isda dyan Ayan. Ayan, palanding na. Ayan po, nakalanding naman kasi mga isda. Thank you Lord for the safe flight at sa grasya na ating naarihan guys. Malaman po natin kung gaano karami itong ating naarihan. At sabi ko nga, hindi siya kalakihan, pero pwede na. Ganun po guys. Maraming salamat po. Panoorin nyo po hanggang dulo mga kasimang isda dahil maraming isda pa rin po ito. Libo-libong kilo po ang ating hinuhuli dito guys. Yan. Thank you, Lord. Ayan guys, nasa loob yung ating binubulabog kanina. Positive, nasa loob ng nalambat natin. Thank you, Lord. Magandang umaga sa inyong lahat. Second set namin ngayong araw. Kanina naka-area kami, 60 tons. Sa troso, ngayon ito. Kawa na itong inarihan natin. Yan, namumuti na yan. Thank you, Lord. Sana patuloy-tuloy ang blessings. Tuloy-tuloy pa rin magbubulabog dito. Ayan. Medyo makulimlim ng konti. Pero nandyan yung isda. Ayan. Dapat-dapat din. Sana mga 60 tons man lang ulit. Good morning po, Simbanging Isda. Ayan guys, power block na sila ngayon. Napulabog natin ang isda papasok. Ayan. So, malaman natin mamaya kung gaano kadami ulit itong blessing na binigay sa atin ni Lord guys. Ayan. Thank you Lord for the safe flight at the blessings na ating lahat ngayon. So mga kasimang isda, nagbulabog tayo kanina, talaga namang halos 2 oras tayong lumipad at nag-intay na maariyahan ng ating motherboat, ang ating nakitang isda. Kaya same as usual, yung trabaho natin, maghanap ng isda, lumipad, magbulabog. Ayan.
lagi naman kaming nabe-bless, nakakakita kami ng grasya na aming inaarihan sa araw-araw sa patuloy na paggamit natin ng helicopter. Malaking tulong po talaga ang helicopter sa ganitong klase ng hanap buhay dito sa Pacific Ocean. Dahil talagang sa lawak po ng karagatan dito ay mahirap mo basta matutumbo, kasi kung magdedepende lamang tayo sa ibon na nakikita natin sa radar, minsan po yung karamihan ng ibon wala pa pong isda doon. So pagka po talagang helicopter ang ginamit natin, talaga makikita natin talaga na kung ibon lamang o may isda doon sa area. At doon naman po sa nagtatanong guys, bakit daw hindi drone ang ginagamit? Pagka drone kasi guys, limited lang yung range na nakikita ng drone. Mga ilang milya lang yon. Unlike sa helicopter, inaabot kami ng 60 to 70 miles. Pag talagang wala makitang isda, lumilipat ako ng mga 60 to 70 miles. Pero yun po, pagka maganda ang panahon. Pero pagka pangit lang po, pinakamalayo ko na 40 milyas po mula sa aking boat. Dahil pagka medyo makulimlim or pangit at may ulan-ulan, delikado rin po ngayon guys. Kaya ayan, nakikita nyo ngayon sa loob ng ating lambat. Ayan, umuputi-puti na yan. Yan po, yun yung ating binubulabog kanina, nasa loob siya ngayon. Thank you Lord again. At na-bless tayo. Siyempre, kasama natin dito ang ating fishing master. Ayan. Siya yung umaarya guys, siya yung nanguhuli. Siya yung boss namin dito sa sa fishing boat. Siya yung fishing master. At ito naman yung ating kapitan. Ayan, silang in charge dito sa power block. So, ganyan guys ang buhay dito. Kanya-kanya kami ng trabaho. Kanya-kanya kami ng tungkulin dito. So, tulong-tulong po ang bawat isa dito para sa ganun makahuli tayo at tayo mag-bless. Ayan. Stay tuned mga kasimangis at mamaya malalaman natin kung gaano ulit itong ating nahuli na ngayon ay bumuputi sa loob ng ating lambat. Ayan. Sana hindi matikal, sana may pangilalim. Yan, tuloy-tuloy lang yan, may kinakain yan guys. Pagka ganyan, namumuti-muti lang yan. Pagka ganyan, maluwang, nakakapaglaro-laro pa sila, nakakaikot-ikot pa sila sa lambat. Pero pagka nasa bag portion na lang, namamatay na sila dahil sikip na sila guys. Ayan guys. So stay tuned, si Mang Isda lamang po. Please like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Magandang umaga po, magandang umaga. Talaga naman. Thank you Lord. Thank you Lord. Malalaki yung gulyasan guys. Oh. Puro gulyasan yata ito nadali namin ngayon. Sana kahit maka 30 tons man lang guys. Hindi na tayo lugi kung maka 30 tons tayo dyan. Sino ang may nalaglagan na music? Malaki ng gulyasan. Good size na good size siya. Basta maka 30 tons ka dito kada set mo guys ay hindi tayo lugi dyan. Pero below 30 tons medyo alanganin. Kaya yung nakita natin kanina, sana umabot pa lang ng 30 tons. Kalaskas na sila ngayon. Lalaki ng gulyasan. Matataba.
May malasugi. Ayan. Laki. Ang malasugi, kaya pala mailap. Ayan. Ilang kilo kaya ito? Kilo siguro. Mailap guys ang isda pagka ganito. Medyo takot dito ang isda. Sinusugod nito. So predator ito. Kaya kalimitan pagka mailap ang isda, mahirap hulihin. Pero thank you naman kasi nahuli namin yung isda. Although hindi karamihan. Minsan bulang-bula yung isda. Puting-puti. Para tikal-tikal lang. Medyo konti lang pala yun. Ibabaw lang pala. Mas maganda ko ang isda ay may pangilalim guys. So, ayan. Hindi karamihan ang huli namin ngayon. Pero thank you Lord kasi pandagdag yun sa ating bodega. Ayan. Medyo makulimlim kaya pangit din yung kuha natin guys. Medyo may parating na ulan na naman no. Mahirap lumipad pagka ganito. May hangin, may ulan. So iwas-iwas lang kami sa ulan guys pagka kami lumilipad. Lalo na sa mahangin bahagi. Gaganyan, may mga hangin-hangin yan, malakas yan kaya minsan binabayo tayo ng hangin sa taas. Talagang laging tayo nagdadalangin para tayo ay safe sa ating mga lipad guys. Makapaghanap tayo ng isda, decision ng ating trabaho. Lumilipad tayo dito para maghanap ng isda. Tuna pilot o tuna spotter po ako guys. Ako po ang helicopter pilot dito. Sa mga bago lang po sa ating Facebook saka sa ating YouTube channel, ako po ang helicopter pilot or tuna pilot na naghahanap ng isda sa Pacific Ocean. Yan, strobo na sila. Medyo mabigat na. Siguro baka less than 30 lang siguro to or 30 tons siguro ganyan guys. Estimate ko lang. Sana umabot man lang ng 30 tons para bawi gastos man lang ang kumpanya. Ayan. Para makita na rin ang mga tao doon guys. Kasi may catch bonus kami dito na depende sa mga nahuhuli natin. Kung ganong kadami laman ng barko mo bago mag-isang buwan, yun yung score mo. Doon magbabase ang iyong bonus. May catch bonus. Bukod sa fixed rate natin na sweldo, plus may catch bonus po ang ating mga kasimahang isda sa mga isdang mahuhuli. Kaya talagang pinagsisikapan nito at talagang lahat ay dumadalangin para i-bless kami araw-araw with good health at saka safety namin. At the same time yung blessing na isda. Ayan mga kasimahang isda. Nakahanda na yung choker nila, yung strobo na yan para sa pag-choker. Ang choker na ginagamit, pag sinabing choker guys, ganito. Yan, malaking lubid na yan, yan ang strobo. Ito yung choker na tinatawag nila, yan.
bibirahin ito. Dalawang motor na ito. Ayan. Yan. Sinabing choker, gumagana na yan guys. Medyo mabigat na yung pagbira doon, kaya ginagamitan ng mahabang lubid. So, yung pag sinabing strobo na tayo. Ito na po ang ginagamit nila. Yung lubid na puti na yan. Ayan. Papunta doon. Makikita niyo yan mamaya, bibirahin na yan. Yun guys. Malalaki talaga ang gulyasan, kaya matakaw sa indication. Tsaka pagka kumain talaga sila ng dilis, talagang ano sila, puting-puti. Kaya parang pag nakita nyo, parang ang dami-dami nila. Yung pala, gano, malalaki yung isda. Yan guys. Yun ang palatandaan. Minsan, manipis pala yung isda dahil sa kapal ng bulan nila, malalaki lang yung isda, kaya ganon. Ayan. Binibira yan. Yan. Yan ang choker. Yan, binibira na. Oh. Ayun. Ganyan po, pag istrobo na, yan ang bumibira. Yan lubid na yan, binibira na yan. Puro mga dimotor, electric, tsaka hydraulic ang gamit dito guys, kaya napaka high-tech ng ating pangingisda. Malalaking mga motor ang ginagamit. Tsaka puro barko lang po ang nangingisda dito guys. Inuulit ko lang po ulit sa mga bago nating subscribers sa ating YouTube at tsaka sa followers natin sa Facebook. Puro po mga barko lang po ang authorized mamalakaya dito dahil malayo nga po ito sa tabi. Hindi po ito kayang abutin ng mga anumang bangkang dimotor dahil sa gasolina or crudo pa lang nila sa kanilang bangka, hindi na sila aabot dito. Kaya barko lang po talaga ang authorized dito, ang license to fish ay mga barko lang. Iba't ibang bansa nga po ulit, inuulit ko, Philippines, China, Taiwanese, Korean, Japan, minsan may American boat po na dumadayo dito para sa kanilang pangingisda. Ayan, ganyan po yan kung paano nagcho-choker sila. Medyo yan o, Samsung roof ang tinatawag. Napakatibay po ng lubid na yan. Kahit hanggang 300 tons po kaya niyang hilahin guys. Sa tibay niyan. At napakamahal din po ng lubid na yan guys. Kaya napakalaki po ng gastos dito sa mga lubid-lubid at lambat pa lang na ginagamit. Tulad nga po nitong ating kasama, si Muloy siya, no? Habang nagtatahi siya ng lambat, yung iba naman ay yung iba na yan ang ating si Muloy. Kasama ko din po ito dati sa spotter ko din po siya dati, yan si Muloy. So ngayon, ayan. Siya yung diver natin, siya yung laging sumisisid diyan, nagtitingin, nag-estimate ng isda. Yan po. So ganyan po, strobo na tayo. Mga ilang bira na lang ito, makikita natin sasalukin na ito. Stay tuned na lang po, malapit na makikita ang mga isda natin nahuli. Subscribe lang po kayo, si Mga Isda _Capnilo, all capital letters. Yan, naambun-ambun na. Yung mga sinampay na daing. Sasalok na tayo, salok na. Best part of the show, salok time. Ayan, sasalok na tayo. Yan po ang ating salok guys. Ayan po ang ating salok guys, tingnan nyo naman. 2 tao pero kasang-kasa dito. Siguro mga 20 katao dito. Higit pa. Mga nakatayo guys ha. Ayan. O dumaan pa isang tao dito pero napakaluwag pa rin no. Tingnan, papasok din tayo. Ayan. O. Mga 20 mahigit na tao kasya dito sa loob ng salok natin. Kaya ang laman po ng salok natin ay 3 to 5 tons po. Pagka ang isda ay maliliit o hindi mga tuna, inaabot po yan mga 3 to 5 tons po ang laman nito. Kita nyo naman ang laki oh. Stainless yan. Stainless steel. Oh, ang laki-laki yan. Kaya ang iba nagtatanong, hindi ako naniniwala na 3 tons yan o 5 tons. Ganyan pong palaki kasi ang haba rin yan. Pagka nagkalaman na po yan ay busog na busog yan. Kaya akala nyo maliit lamang. Ayan guys oh. Kahit 20 katao kasya siguro dyan. Mula na guys. Thank you for the blessing. Next na naman tayo.
Andito yung ating may hawak na namang record. May klase ka ba ka? Meron. Ayan. Ito po nagre-record ng ating mga nahuli. This one is our fisheries observer from Papua New Guinea, guys. Ayan. So, naulan na. Nako! Inaabot na ng ulan ng pagsasalok. Gracias. Ayan, taga Nagcarlan, Laguna, dating taga Pangasinan, Pampanga, ayan, Kapampangan, Panggalatok. Ayan, guys. Tuloy-tuloy lang ng salok, guys, kasi hindi pwede patagalin niya para maging fresh yung isda natin. Ayan, guys. Inabot na talaga tayo ng ulan. Blessed na blessed tayo, mga kasimahang isda. Puno! Punong-puno. Ayan, guys. Mga 5 tons siguro yan, guys. Purong gulyasan, kanina parang may yellow pin, ano? Purong gulyasan, guys, oh. Imagine mo yan. Busog na busog. 5,000 kilos. Tuloy ang ulan, tuloy ang grasya. All skipjack eh. Buti ngayon walang patingan Doon sa kanina, ang daming pating kasi madaming silong. Pero pag minahuli po kami, guys, na pating, yun ang po ay dinidiscard namin. Pinabalik sa dagat, bawal na bawal kung ilagay sa bodega yon. Kaya nga po kami may observer dito para siya nagpapantay sa amin 24/7. Nire-record po lahat yan. Yung mga pating-pating na yan, kaya bawal na bawal po yan sa amin. Ayan. Puno pa rin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Umulan na naman. May blessing naman si Lord sa atin. Another 5 tons yan, guys. Naulan na, magbabasa ang aking iPhone. Ang iPhone 15 Pro Max 1 terabyte cash. Nabasa na sa ulan. Baka pag video lamang para sa YouTube channel natin, guys. Sacrifice yung ating iPhone. Joke lang hindi naman na nagyayabang. Totoo naman yun. Ayan, guys. Sana marami pa. Yan, medyo nabawasan, guys. Kumonte. Hindi tayo makalapit dun, guys, kasi naulan. Focus na lang tayo dito ng camera. Nakarangan tayo. Dito naman po tayo sa conveyor, guys. Dito nyo makikita yung mga rumaragasang mga isda. Diretso sa napakalamig na bodega, guys. Ayan. So sa mga nagtatanong po, gusto nila makita yung bodega natin. Ayan po, makikita nyo. Mula dun sa taas, papunta sa conveyor, papunta yan sa bodega. Ayan, napakalamig po yan. Yan po ay nilalagyan ng asin at napakalamig na tubig, guys. Ayan. Ayan po ang itsura ng bodega natin. Malalim po yan, guys. Nasa 50 to 60 tons ang capacity niyan. So napakadaming isda. 50,000 to 60,000 kilos. Ayan. So yan po ay malalim pa. Bandang kanin pa po niyan. Malaking bodega po yan. Yan lang po yung nakikita nyo sa bunganga ng bodega. Pero yan po ay sa maluwang pa po yan. Doon sa parting kaliwat kanan niya. Hanggang dulo pa po yan. So ayan. Nakakatuwa pong panoorin pagka ganyan rumaragasa ang isda sa conveyor. Talagang kitang-kita nyo na yung blessing na talagang sariwan-sariwa at napakarami. Tuloy-tuloy sa malamig na tubig para ma-frozen sila. Last portion na po, guys. Ito na po pala yung last salok sa taas. So as per our officer, ito po ay umabot sa 25 tons, guys. At ayan. Yan na nga po yung pinakahuli, kaya
Maraming salamat po sa panonood. Si Mang Isda by Kap Nilo lang po sa ating YouTube channel. Ganon din po sa aking Facebook page.